At tayo po ay magsisimula na sa ating pagdiriwang. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Pinky Reyes para sa kanyang kaarawan, Gamara family, Cecilia San Juan, Entimano family, Freddy and Benny Brown, Renzo Sabado, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Fontilla family, Balawag family, Lina Flor Quezon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Cecilia San Juan, Eva Samyo and family, at Arlene Asuncion. Isama po rin natin sa ating mga panalangin ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulod, Jenny Sison, Hil Kalina, Telma Bertirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Itban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Juby Dano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norma Linds, Sosimo Alfonso, Wally Chavez, Colleen Eranista, Nelson Marciales at Sonia Barroso. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Gilet Yupanco, Adji and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darim Acebeda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia at JC Salonga. Gayun din ang mga panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangeli, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio, Rica Frente, Norma Pinto, Crisanto Santo, Digna Kalina, Jose Ferro, Rosito, Hermenegilda, Eleuterio, Merlinda, Teodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardeliza, Florian Bruce, Josefa, Vicente, Rafael,
Maria and Ambrosio, Renmar Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Rebing, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Marcelino, Astoveza, Zidni Zamora, Corazon Briasa, Hansel Delantar, Alberto Uy, Victorino Sr., Fernando, Teresita Badong, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, Rufino, Virginia at Armel. Lumuhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno ng pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. magsiupo po ang lahat.
At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, tinangin ang pag-ibig niyang lubos, palatandaan ang pag-ibig niya, tanlaw sa lahat ng bansa. Sa tahanan ng puon, magdiwag tayo, sa pangako ng puon, manalig tayo. Sa pag-ibig niyang wagas, ang lahat naliligtas. Sa pangalan ng Diyos, mag-iwan tayo. Alalayain ang nabibigay, pangulatin ang mga ulan, at bubuhayin ang namamangla. Papawin ang buhay. Sa tahanan ng puon, magdiwang tayo. Sa pangako ng puon, manalig tayo. Sa pag-ibig niyang wagas, ang lahat naliligtas. Sa tahanan ng puon, magdiwang tayo. At papatagin niya mga bundok, padadaluin bilang ilog, tutup-tupin mula bawat sulok, tayong bayaniang iyong-iyong. Sa tahanan ng puon, magdiwang tayo. Sa pangako ng puon, manalig tayo. Sa pag-ibig niyang wagas, maliligtas. Sa tahanan ng puon, magdiwang tayo. Magdiwang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-20 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. buhay natin sa Diyos sa kaligtasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdadal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos na meron ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang tunay na karunungan ay batay sa pagkilala at paglilingkod sa Diyos. Ang nagkakamit ng karunungang ito ay tulad sa isang taong dumudulog sa isang masaganang hapagkainan, nabubusog at nasisihan siyang lubos. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay hinihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon butihin. Sumikap tayong kamtin ang Panginoon butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon butihin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat. Di ako titigil, aking pupurihin kaniyang mga gawa. Kayo napit, makinig, matuwa. Magsumikap tayo, kamtin ang Panginoon butihin. Matakot sa poon, kayo kaniyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang poon
susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Magsumikap tayo, kamtin ang Panginoon, butihin. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon'y aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay, masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayo, kamtin ang Panginoon, butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawin, masama'y layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayo, kamtin ang Panginoon, butihin. Magsumikap tayo, kamtin ang Panginoon, butihin. Para kay San Pablo, lahat ay biyayang kaloob lamang ng Diyos. Inaanyayahan ng apostol ang mga nagbagong loob na magpasalamat tuwina sa Panginoon at sikaping mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananan sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At mag-throwback lang tayo ng konti ng mga 3 linggo. Narinig natin na nagpakain si Jesus sa higit 5,000 katao gamit lamang ang ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Ito ay ipinagpasalamat ni Kristo at saka ipinamahagi. At dahil nakakain, nabusog yung mga taong naroroon, yung sumunod na linggo, siya'y hinanap nila. At muli, ang nililinaw ni Jesus, kung bakit nga ba nila hinahanap siya. Dahil ba nakakain at nabusog?
o dahil nakita nila yung palatandaan na ginawa ni Jesus. Kahit nung sumunod na linggo, sinabi na rin ni Jesus na ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ako ang tinapay na nagmula sa langit. Kaya ngayong linggong ito, inuulit muli sa atin na ipahayag ang tungkol kay Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay, ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang ating simbahan ay isang tahanan na kung saan ang isa sa pinakamahalaga na dapat naririyan sa tahanan ay ang pagkain. Basic yan. Pagkain. Kailangan ng tamang pagkain, kailangan natin ng sustansyang pagkain para tayo sumigla, para tayo mabuhay. Kaya itong simbahan natin, kung saan mang simbahan, gaya ng mga ipinapahayag, laging naghahanda ang Diyos ng piging para sa atin. Kamusta ba ang inyong linggo? Pagod lang. Nakita ba yung purpose? O napagod lang. At ngayon, nagbabalik tayo dito sa simbahan. Linggo na naman. Ang sinasabi ba natin ay, ay nako, linggo na naman. O, ay salamat, linggo na naman. Kasi ibig sabihin, linggo na naman, makakarinig na naman tayo ng mabuting balita, makakarinig na naman tayo ng pangaral mula kay Jesus, lalong-lalo na makakakain na naman tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka. Marami kasing kagutuman ng tao. Gutom na gutom ang mga tao. Pero hindi natutuklasan kung ano talaga ang papawi ng kagutuman. Bagamat, yung realidad, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan talaga nating kumain at pakainin ang ating pisikal na pangangatawan. Pero hindi tayo dapat nakafocus lang doon. Kasi tayo ay composed ng body and soul. Hindi pwedeng body lang, kundi pati yung kaluluwa natin, kailangan natin pakainin. Kailangan natin pasustansyahin. At ibinibigay yan sa ating pagdiriwang ng banal na misa. At kapag ang isang tao may sustansya, ito yung mga mangyayari sa kanya. Sa unang pagbasa, sa aklat ng karunungan, ang sinasabi po dito, kapag kumain ka ng pagkaing inihanda ng karunungan, sabihin nyo nga po, karunungan. Sino ba ang tinutukoy na karunungan sa Biblia? Si Jesus. So, ang karunungan ay naghahanda ng pagkain para sa atin. At kapag kumain tayo ng inihanda niya, tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman, katalinuhan. Yung katalinuhan na magdadala sa atin at magpapakita sa iyo na higit na mahalaga. O kaya naman, kulang ang lahat ng mayroon ka sa mundong ito kung wala ang pagkaing ibinibigay sa iyo ng Diyos. Hindi matatapos yung kagutuman. Yung kagutuman mo sa pera. Yung bang kung tutusin, marami ka ng pera eh. Yung tutusin, maganda na ang buhay mo. Pero, sige ka pa rin ng sige. Gusto ko pa ng marami, gusto ko pa ng marami. Ang tawag natin dyan, dupang. Yung mayroon na, sige pa, para bang pag tininan mo sa image, ang taba-taba mo na, hindi ka pa makontento. Ang dami mo ng pera, ang dami mo ng kayamanan, hindi ka pa rin mabusog-busog. Hanggat hindi mo kinakain
ang pagkaing ibinibigay sa atin ni Jesus. Kahit anong pagsha-shopping ang gawin mo, kahit anong pagliliwaliw ang gawin mo, kahit ilang lalaki ang patulan mo, ilang babae ang pasukin mong relasyon, hindi ka mabubusog dyan. Kahit ilang laruan pa at anong modern gadget ang kunin at ibigay mo sa iyong mga anak, hindi yan mabubusog. Kaya upgrade lang tayo ng upgrade, di ba? Palit lang tayo ng palit. Pero kung ang isang tao na tumatanggap kay Kristo sa ipinahayag ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, nagiging matalino ang taong ito. At kapag matalino, ibig sabihin nalalaman niya na kung ano talaga ang nararapat. Yung essential, yun lang. Pero sadyang, hindi ko alam kung, sabi ko nga, sa dami ng tao dito, tayo lang ba talaga ang inimbitahan ng Diyos? O tayo lang talaga ang tumugon sa imbitasyon ng Diyos na magsalo-salo sa banal na pagdiriwang? Kasi yung iba, hanggang ngayon nakahilata pa. Yung iba naman, nagtatrabaho na. Linggong-linggo, nagtatrabaho na. Kaya nga may naririnig tayong naghihinang dyan sa labas. Kasi kailangan magtrabaho para sa kanila, magtatrabaho kasi sayang ang kikitain. Dahil yung kikitain natin ay pambili ng pagkain. Narinig natin, sabi, 64 pesos lang kada tao. Okay na yan sa isang araw. Mabubuhay na ang isang tao sa 64 pesos na budget. Pero may mga taong below 64, di ba, ang budget, kulang. May mga tao namang 1,000 na nga yung meal kada araw, kulang pa rin. Yung sino nakatanggap na ng tupad, 4-piece. Senior citizen, anong tawag sa inyo? Anong tawag sa inyo? Kung ano-anong pangalan pa yan, Diba? Hindi talaga salamat sa grasya kung mayroon, Pero, di ba? Hanggat hindi natin talagang nauunawaan yung pagkain na binabanggit ni Jesus, hindi talaga tayo magkakaroon ng buhay dito sa mundong ito. Pero tandaan natin lagi, ang pagkain na ibinibigay ni Jesus, yan ay pagpapalakas pa lamang sa atin para sa susunod na buhay natin. Huwag lang basta yung paano ka mabubuhay dito sa mundong ito, kundi kung ano din ang magiging buhay natin sa kabila. Saan malinaw, ibinibigay sa atin ni Jesus, ang kumakain ng ibinibigay niyang pagkain, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Eukaristiya, ibinibigay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo bilang pangako ng buhay na walang hanggan. Idalangin natin sa Ama na maisabuhay natin ang pagliligtas ni Kristo. Buong tiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tulad ni Kristo, taos-puso nawang maialay ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang kanilang buhay sa taos-pusong paglilingkod sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang mahusay at tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makakita nawa ang mga may sakit, mga biktima ng karahasan, at mga naghihikahos ng pag-asa at biyaya sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging karamay nawa tayo ng mga nais magbalik loob sa Diyos at tanggapin natin sila sa pamayanan ng buong pagmamahal at walang panghuhusga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa natin ang kaugnayan ng pagdiriwang ng misa sa ating buhay, kung paanong tinatanggap natin si Kristo, maibahagi din nawa natin siya sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa, at ang lahat ng mga intensyon ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, iligtas mo kami. O Jesus, kami mahal ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Jesus, ang tinapay ng buhay, pinasbasan, inating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo, sa pagbibigay tapos. Ikaw
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eukaristiya. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Berenang Soledad, mahal kita. Amen. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayos sa kalooban. Ang tulong punit niyong siyang kailangan sa pagtanggol ng ating simbahan. Ang gantipunin mo at biyayang tunay dala ng solidaran siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong kunin ng siyang kailangan sa pagtanggol ng ating simbahan. Ang gantipunit at biyayang tunay dala ng solidaran siyang magbibigay. Ang tulong kunin ng siyang kailangan sa pagtanggol ng ating simbahan. Ang gantipunit at biyayang tunay dala ng solidaran siyang Mga paanyaya, bukas 19 ng Agosto, araw ng Lunes ay ang kapistahan ni San Ezekiel Moreno. Inaanyayahan po ang lahat ng may malubhang karamdaman, lalo na ang may sakit na kanser na makibahagi sa pagdiriwang na ito. Ang ating banal na misa ay sa 6 ng gabi. Sa darating na buwan ng Setyembre ay ang taunang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ang ikalawang patron ng ating parokya at distrito ng San Nicolas. Kaugnay nito, mula ikaunang araw hanggang 9 na araw ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng Novena Mass sa ating parokya at sa ating mga barangay na nasasakupan tuwing 6 ng gabi. Magkakaroon rin po tayo ng pag-aalay ng sobre, kalakip ang ating mga panalangin at hiling
na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating misa nobenaryo. At bilang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas bilang ating ikalawang patron, tayo po ay magkakaroon ng karakol sa 8 ng Setyembre, araw ng linggo. Inaanyayahan po ang lahat na ating isayaw ang ating mga panalangin at hiling kay San Nicolas at sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Sa 8 ng Setyembre, araw ng linggo, ay ang kapistahan ng kapanganakan ng ating Birheng Maria. Tayo pa rin po ay magkakaroon ng misa sa ganap na 6 at 9 ng umaga at 6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake at mamon sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siya nating ipapamahagi sa ating mga street dwellers na nasasakupan ng ating parokya. Sa 10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay po nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na 6 ng umaga at fiesta mass sa 6 ng gabi na pamumunuan ng kalubhang kagalang-galang Bishop Roby Gaa, D.D. ng Diocese of Novaliches. Inaanyayahan pong lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. At pagkatapos ng ating banal na misa, gawin po nating makabuluhan ng ating mga kwentuhan sa pamamagitan ng PSSDM Caritas, Misa at Mesa, na kung saan hindi na po natin kailangan pang lumabas ng parokya upang bumili ng ating mga kakainin sa umagang ito. Maraming salamat po. Pagpapabatid, ang samahan ng Cofradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila ay malugod pong inaanyayahan ang lahat ng mga deboto ng Mahal na Birhen ng Soledad na may gulang na 21 pataas na lumahok sa kanilang samahan na may adikaing itaguyod at ipalaganap ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Soledad ng Maynila. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Sister Elba Flor, Internal Chairman, o kay Brother Mark Dave Saan, External Chairman ng Cofradia, o sa mga kakilalang miyembro ng Cofradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila para sa iba pang mga detalye at impormasyon. Samahan niyo po kami sa aming hadikaing ito. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat sa inyo pong pagsuporta sa ginanap nating music kwentuhan at susubukan natin na at least once a month ay magkaroon po ng music kwentuhan, kantahan at kwentuhan. At ito po ay for the benefit ng ating scholars, no? Para magkaroon po tayo ng pondo upang matulungan natin ang mga kabataan, lalo na dito sa ating parokya, na masuportahan kahit papano ang kanila pong pag-aaral. So as of kanina, meron po tayong 149,000 na nalikom mula po sa inyong mga donations sa GCash at doon po sa iba na magpaabot ng kanilang cash donation. So yan po ay nasa Facebook page pa rin po ng Solidad. Pwede nyo pa rin pong i-share sa iba para na sa ganun ay mas marami tayong makatok ng mga puso na tumulong para po makapag-aral ang ating po mga scholars. So mamaya po, pagkatapos ng misa, ay iniimbitahan kayo sa mesa dito po sa gilid. No? Yan po ay programa ng SSDM o Social Action ng ating parokya para naman po sa kanilang pondo. Kung wala po kayong pambayad, lista na lang muna. No? At least makapiling kayo sa kainan, ililista naman po yan, sanay naman kayo sa utang muna, no? Dito sa kapitbahay natin. So at least dito, wala pong hahabol sa inyo, pero yung kaluluwa nyo, hindi ko alam kung saan mapupunta pag di kayo nabayad. No? Pwedeng lista muna. Ha? So nandiyan dyan naman. Ang importante po, magkasalo-salo po sa mesa matapos po natanggapin si Kristo sa misa. Tuwing linggo po iyan ng after ng 6 a.m. at after ng 9 a.m. na misa. So pinag-uusapan natin ang tinapay ng buhay. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili